Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Para naman po sa ating case bulletin for today, narito po ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions yesterday na na-validate as of 4 p.m. today, meron po tayong 249 fresh cases na nadagdag sa ating talaan. Kung saan 128 ay galing sa National Capital Region, ang 56 ay mula sa Region 7 at 65 ay mula sa iba't ibang mga rehiyon. Para naman po sa mga late cases, nakapagtala po tayo ng 115 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang po na-validate dahil ngayon lang din na ibigay ng mga laboratorio sa atin. Sa 115 late cases na ito, 24 po ay galing sa National Capital Region, ang 3 ay galing sa Region 7 at ang 88 ay galing sa iba't ibang rehiyon. Kaya po ang total confirmed cases po natin as of 4 p.m. today, June 16, ay 26,781. Kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 364 cases. Inalis po natin ang 3 kaso sa total case count dahil na-verify po natin na negative sila. Ang isa sa kanila ay naidagdag na po natin sa cases ng recovered. 3 cases who were verified to be negative were removed from the total case count. Of the 3, 1 was tagged as recovered. Sa total confirmed po natin, meron po tayong 301 na naka-recover, kaya ang total recoveries po natin ngayon ay 6,552. Sa deaths naman, meron pong nadagdag na 5, kaya sa kasalukuyan po, 1,103 ang total deaths na ating naitala. Ang 2 po dito ay na-verify po namin na namatay noong June 7 at June 9. Secretary Anyo, na patuloy po dumadami ang supporters, lalong-lalo na sa hanay ng local government units. Sa ngayon po, meron ng 784 local chiefs, executives ang sumusuporta sa panukalang batas. Kabilang na po ang 43 governors, 68 city mayors at 673 municipal mayors. Salamat po. Now, nakausap na natin ang LTO and we made clarifications, a lot of clarifications. Ask them questions regarding the Republic Act and how it's going to play or how it's going to move forward. Prior doon po, nakausap ko po si Asik Galvante. Okay, sabi nga ni Asik Galvante, they're still preparing the parameters for their internal, yung sa mga tauhan nila. And they're also preparing the parameters for enforcement. Kasi ang order ho magsisimula sa LTO kung kailan nila i-assume yung mga provision ng batas. Okay? Kasi kung hindi nila susundin kung ano yung laman ng batas, sila naman ho ang malalagot, sila ang mapapahamak. Sila naman ho ang hahabulin. Alright? So they have no choice but to carry out the law. But because we're in a pandemic situation, currently everything is on hold. Alright? Everything is on hold. Everything. Okay? It doesn't mean it's suspended po Hindi. Ang ibig sabihin lang noon, dahil meron tayong pandemic situation, hindi po makakapag-operate ng tama ang LTO. Therefore, the law cannot be enforced properly. Okay? But in any case, right now, pagka nasa MECQ area ka, automatic sarado ang LTO. Automatic sarado kung saan kumukuha ng PNP clearance. So, paano mo gagawin yung dapat mong gawin ayon sa batas? And ayon sa batas, kailangan yung gamit mo na sasakyan nakapangalan na sa iyo bilang may-ari nito. Okay? Yung deed of sale mo, hindi mo na yan pwedeng gamitin kasi nga, obligasyon natin bilang motorista na ang binibili nating sasakyan ay dapat nating ilagay sa ating pangalan. Okay? Bilang protection to sa nagbenta sa inyo. Okay? So anyway, ayon kasi sa batas, kapag ikay nagbenta ng sasakyan, you need to report it to LTO na nabenta mo by showing a copy of the deed of sale so that if anything happens, safe ka na. Na-report mo na I believe reporting does not cost anything. It doesn't. Isasubmit mo lang na nabenta na. And then doon sa nakabili, the first thing that you have to do is to file for ownership of that vehicle. Okay? Hence the title of the law. Okay? The title of the section na pinag-uusapan. Section 4. Meron kasing mga nag-i-interpret ng batas habang binabasa nila, okay, wala naman sinasabi dito na kailangan natin ilipat sa pangalan natin Hindi natin kailangan i-register. Wala sinasabi. Okay? Ang sinasabi lang dito, i-report lang. Hindi kailangan ilipat. Ano ho ba ang title ng Section 4? The title of Section 4 is Registration by Owner. Ano ibig sabihin nun? Pagrehistro ng may-ari. So you're looking at the body of the section, but you're not looking at the title. You're not understanding the title. Tapos, ito. Pagdating sa Section 7, nakalagay, failure to register or to report sale or disposition. Okay, ang reporting ng sale or disposition is dun sa mga nagbenta.
ang failure to register ay dun sa mga may-ari. Okay? Now, meron naman tayong mga tanong na medyo sobrang alanganin na. Paano kung yung sa deed of sale, yung owner sa deed of sale patay na. Tapos ikaw yung nakabili, patay na yung owner. Okay. So hahanapin mo yung next of kin. Yung next of kin ngayon, to prove na patay na yung owner, magbibigay sa iyo ng kopya ng death certificate. Pagbigay sa iyo ng kopya ng death certificate, yung next of kin will then issue a letter stating that the deed of sale was issued. Alam yan ng mga notary, ha? Alam yan ng mga notary. So, again, alam nyo, sa tinagal-tagal na ho ng panahon na kayo ay may hawak na deed of sale, yung deed of sale ho ninyo, may buhay po yan eh. Hindi mo pwedeng gamitin yan lang naglagpas ng isang buwan. Pagka lumagpas na isang buwan ang deed of sale, wala nang silbi yan. Wala na hong silbi yan, especially sa pagdating sa mga sasakyan. Pero, ang problema nga dito, hinayaan, pinabayaan, pinayagan, all throughout these years. So, ngayon, kinokorek na. Okay, naiintindihan natin yon. Siguro naman, nakakaintindi kayo na dapat naman talagang i-correct yan. Kung bumili ka ng second hand, pagka nagkaliwaan na kayo, binigay mo na yung pera, binigay na sa inyo yung susi, nagpirmahan na kayo ng deed of sale, dumiretso ka na ng LTO. Kasi, sa mga second hand buyers and sellers, you only have 3 days to report the sale or disposition. 3 days. Pupunta na ngayon tayo sa Section 7. I will explain Section 7 to you. Rule number 3, prohibited acts and penalties. Section 7, failure to register or to report sale or disposition. Failure of the owner to register within 5 days from acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition in accordance with the period provided under Section 4 hereof. So, kung brand new yan from a dealer or importer, you have 5 days. Kapag binili mo ay second hand from another owner, diretso sa iyo, you have 3 days. Okay, tandaan nyo yan ha, kasi yun yung nakalagay sa Section 4. Okay, failure to report the sale or disposition in accordance with the period provided for under Section 4 hereof shall subject the owner to a penalty of imprisonment of arresto mayor to prison correctional under the revised penal code, or a fine of not less than 20,000 pesos but not more than 50,000 pesos. Ito masaklap. Hindi pa tapos yung paragraph ha. Ito yung huli oh. But not more than 50,000 pesos or both. Ano ibig sabihin nun? Penalty ka na, kulong ka pa, sabay. Hindi ka pwedeng mamili sa kulong or sa penalty. Depende yan sa humuli sa inyo. So, nakikita niyo yung mga possible problems. Okay? Para mawala ang problema, kung ikaw yung may-ari ng motor, ikaw yung gumagamit ng motor, ilagay mo sa pangalan mo. Yun yung pinakamainam sa lahat. According to LTO, parang 200 plus lang ho ang change ownership. 200 plus. Ang kaso, kukuha ka pa ng PNP clearance para doon sa motorsiklo. Yan ang hindi ko alam kung magkano. I think ang PNP clearance ng motorsiklo parang nasa 400 ata. O, plus yung sa LTO na 200 change ownership. But you have to submit all those documents. Deed of sale, proof of identification ng previous owner, PNP clearance na walang kaso yung motor. Rule number 3, prohibited acts and penalties. Section 7, failure to register or to report sale or disposition. Failure of the owner to register within 5 days from acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition in accordance with the period provided under Section 4 hereof. So, kung brand new yan from a dealer or importer, you have 5 days. Kapag binili mo ay second hand from another owner, diretso sa iyo, you have 3 days. Okay, tandaan nyo yan ha, kasi yun yung nakalagay sa Section 4. Okay, failure to report the sale or disposition in accordance with the period provided for under Section 4 hereof shall subject the owner to a penalty of imprisonment of arresto mayor to prison correctional under the revised penal code, or a fine of not less than 20,000 pesos but not more than 50,000 pesos. Ito masaklap. Hindi pa tapos yung paragraph ha. Ito yung huli oh.
but not more than 50,000 pesos or both. Ano ibig sabihin nun? Penalty ka na, kulong ka pa, sabay. Hindi ka pwedeng mamili sa kulong or sa penalty. Depende yan sa humuli sa inyo. Pero nakita nyo na ho, yung kapag pinabayaan nyo kung anong magiging epekto sa inyo, ito, pwede na nilang ipatupad itong ngayon sa GCQ. Pwede na nila itong ipatupad sa GCQ ngayon. Bakit? Kasi sa GCQ,